Before we get started, let's see how it looks like and how it sounds like. Yan, so welcome back to our channel. Meron tayo ngayong Yamaha Fasio. Ito yung first ride natin. So let's just check kung ano yung magiging pinaka package pag bumili kayo ng Yamaha Fasio. So yung upo niya actually napaka comfortable. Yan. Yan yung cockpit. Pag bumili kayo ng Yamaha Fasio or habang nagde-drive, ito yung nakikita nyo. Yan, yung look na yan. Yan, tinanong natin kung nagre-record ba tayo. Okay. Yan. So basic lang naman siya. This is a classic scooter. So ako kasi talaga mahilig sa motor and I really like classic bikes. Pero kasi kesa bumili ako ng like Z900 RS, medyo gusto ko kasi sporty. So mas prefer ko itong Yamaha Fasio. Mas relax. Yan, unang-una yung relax niya kasi scooter. So hindi ka na nagka-clutch, gas-gas ka na lang. This is an automatic of course. And yun, yung relax ride niya dahil scooter siya. So yun, yung pinaka-cockpit niya sa package. Pag sinindi natin, ganito yung magiging itsura niya. Yun yung dash. Yan, napakasimple. Ang meron lang dito is time, fuel gauge, kilometer. Yung assist na yon, ito yon. Ito yung start and stop. Yan, pag in-on mo yan, naka-on siya yan. May green na lilitaw dito na pag nagde-ride mamaya makikita nyo. Yun yung pag nasa traffic namamatay yung engine para makatipid kayo sa gas. Pero medyo responsive naman siya. May delay siguro mga 2 seconds lang. Medyo igagas mo. So advance mo lang ng konti pag mag-green light na. I-throttle mo lang ng konti yan. Mga 2 seconds lang nag-on naman siya. And then meron niyang battery. Of course, pag nakasindi yan dapat nasa 13 plus or 14. Pag nakapatay, okay lang yung 12.8. Odometer of course. Yan, bagong bago pa, brand new kasi natin ginawa to. 265 kilometers pa lang. Hindi pa to na first PMS. Trip A, trip B. Trip A lang, wala pa lang trip B. Tapos meron siyang horn. Yung kanyang hazard switch. Ito pala yung hazard switch. Yan, hazard switch. Yan, napaka-importante niya lalo na sa scooter kasi maliit tayo sa daan. So ito yung kanyang corner. Yan. Tapos meron din siyang high beam, low beam. Actually yung ilaw niya, totoo yung sinasabi nila, medyo mahina. And then brake sa likod, brake sa harap. Ito yung starter. So when you start, yan. Ay, naka side stand ako. Meron nga pala siyang assist na side stand. Pag naka side stand hindi siya mag-on. So yun na, naka on na siya. Pakita ko lang sa inyo yung ilaw niya. So yan yung ilaw niya. Yan, actually mahina. Yan yung low beam. Yan na yung high beam. Parang hindi man nagiba. Pero may pagkakaiba naman siya ng konti. Ito yung ilaw niya, corner light. Yan. Sa likod. Lahat tayo may kanya-kanyang trip sa buhay. May mga mahilig sa adventure bike, dirt bike, mahilig pumunta sa bundok, may mahilig sa sports bike, makipagbakbakan sa racetrack, at merong mga tulad ko na gusto ang lahat. Kidding aside, kung ikaw yung tao na gusto lang ng chill ride, tamang get up, at madaming adventure, ito ang bike na para sa'yo. The only one na classic bike na dapat mong bilhin. The Yamaha Fasio 125.
Pag-uusapan natin ang 5 bagay: body position and comfortability, highway riding impression, power delivery and suspension. Number 4 is prices. And number 5 is final thoughts or yung verdict natin sa Yamaha Fascio 125 Hybrid. Pag-usapan natin yung number 1, yung body position and comfortability. Napaka-importante nito. Unang-una sa lahat, para sa seat niya, napaka-comfortable, malambot kahit mag-long ride tulad ng ginagawa namin or umupo sa traffic. Very comfortable siya, or yung Yamaha Fascio na seat. Two-tone yung seat. Sa may driver or rider side is yung may parang magaspang na texture para di dumulas yung rider or ikaw pag braking or cornering. And yung second tone niya sa passenger is yung smooth pero parang may sticky na substance para pag feel mo yung kamay mo, mararamdaman mo kasi siya, which is good din para hindi kayo magumpugan ng back ride mo or ng OBR. Honestly, sa sitting position ng rider is wala kang masasabi. I'm 5'11" pero maluwag yung sa may gulay board or yung sa harap, yung sa footboard mo. Hindi tumatama yung tuhod ko sa kaha ng motor and pasok siya, hindi tulad sa mga Mion na need ko ilabas yung paa ko or tuhod dahil tumatama yung fair, comfortable, upright, at para ka lang nakaupo sa gaming chair pag nakaupo ka dito sa Fascio. Hindi lean forward tulad ng sports bike or super upright tulad ng mga adventure bike. Very comfortable for long ride and traffic na di natin maiwasan dito sa Pinas, of course, yung traffic. Honest issue lang na napapansin namin ni OBR is yung footrest niya. Disclaimer, hindi namin alam if lahat ng scooter ganito kasi first scooter lang namin tong Fascio. So, ganito yung issue niya. Yung paa nung angkas sa footrest, tumatama sa paa ko, sa likod ng paa ko, dito sa may hita. Hindi ko alam kung sa pagsakay lang namin or nakababa pa yung paa ko sa lupa. Pero pag nakasakay, syempre, pag yung umaandar na, hindi na tumatama. Next na pag-uusapan natin is yung number 2. Yung highway riding or yung impression or yung gamit niya daily sa highway. So, yung rideability ng Yamaha Fascio. Madami nagsasabi kahit nung ako, pag nakikita ko sa picture, ay maliit lang siguro to. Yan sa personal. Or yan sa personal kasi sa mga pictures nga. Mukha naman talaga maliit, especially na nasa classic category tayo ng mga scooters. To tell you honestly, pagpunta ko sa casa, nagtitingin lang ako ng MT-07. Tas may stock sila na Fascio. Red pa yun. Na-inlove ako agad itsura or yung pinaka-looks pa lang niya. Nung headlight niya na hindi naman pala super oblong. Kasi problem ko talaga yan nung una ko siya nakita. Gusto ko yung styling niya, yung likod niya. Pero yung headlight medyo na-weirdoan ako. Kala ko para siyang oblong na itlog. Hindi, medyo para siyang bilog din. Almost round naman yung shape niya. Second, malaki siya compared sa ibang scooters like Honda Beat, ganyan, yung mga Mio na hindi ako nagkakamali, sporty yun. Yung datingan niya, malaki siya, para siyang Honda Click. Balik tayo sa highway run o yung pag-andar niya sa highway, yung usability niya, which is siyempre binili natin ang Yamaha Fascio para mag-rides at mostly sa mga nanonood is para ipang daily commute or yung iba ipang business, ganyan. 95 kilograms ako and nasa 50 plus si OBR. Yes, we are not on the lightweight side of things. Kaya kung makikita nyo sa top speed na nasa video na to is nasa around 75-77 kph. Kaming dalawa yung nakasakay. Siguro sa unang harurot lang yon. Kaya pa siguro to if hahaba pa yung straight ng highway gang 80 to 90 kph. Pero sa video natin ngayon nakuha ko lang is nasa ganon 77. Biglang takbo na ni Fascio yon from get go na niya. Which para sa akin naman, sa isang 125cc na scooter, mabilis na din yun. Makakarating ka na sa oras or sa pupuntahan mo ng safe. Yun naman lagi yung importante, na nag-enjoy tayo mag-rides at safe tayo. Pagdating sa hangin, dumaan kami dito sa may Megadike earlier this week. Which is parang isa sa mahabang straight na asfalto. Maganda yung daan dun para ka nag-expressway. Nakakuha kami ng around 80 kph. Kaming dalawa rin yung nakasakay. Safe ride lang naman tayo lagi. So, konting wind drag, yes. Medyo kontrolin mo lang. Normal naman yun sa mga motor or mostly sa mga underbone. Lower kasi yung weight nila.
Pero medyo lumalaban ka na sa hangin pag ganon. Kasi dahil nga nasa high speed ka na. Medyo mabilis naman na yung 80, di ba? Yun. So, nasa control lang ng handlebars yun. At nag-try ko na din malakas na ulan. So, kasabayan yung mga malalaking truck yan. Sa may Bacolor, Guagua yan. So, madali naman siya gamitin. Same lang ng mga ibang motor. So, experience lang talaga. So, dahan-dahan lang tayo. Yun. So, sa ganun, medyo same. May wind drag. Tapos, sabayan mo pa nung kinakain mo yung tubig, yung mga talsik ng gulong nila. Diba? So, isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa pagkabili ko ng Yamaha Fascio is yung Dunlop tires niya. Yung mga stock tires. Hindi ko expect na ganun siya kakapit. Una, takot ako talaga pag scooter kasi siyempre naisip ko maliit siya, manipis yung gulong. So, sa ibang maririnig mo ata na nagpapalit agad sila ng gulong na mas malapad sa mga nag-scooter. So, kanya-kanya siguro. Pero ako dito sa Dunlop tires, napakasulit niya. Napakaganda. Yung kapit niya ng kapit sa gulong. Pag napudpud to, bibili pa rin ako ng same exact model and tire size. Super ganda ka ng kapit niya. Magaan din sa daan. Na pa-cement, asphalt yung daan. Very confident ako sa beginner rider. Medyo ililin yung bike pag may mga corners at feel mo agad na bibigay niya yung tires yung power sa gulong, yung pag-andar niya pag full throttle mo sa straight or ini-emphasize ko lang kasi super na napaka-solid nitong Dunlop tires na stock ng Yamaha Fascio. Number 3, power delivery and just yung suspension ng Yamaha Fascio. Simplihan lang natin, hindi na talaga natin binili to para sa high power top speed. Pero syempre, sino ba naman yung ayaw makalam ng top speed ng Fascio, di ba? May mga napanood ako na umabot ng 105 pero super haba na nung straight line sa highway nun. At yung iba, parang pababa pa yung mga daan. Honestly, pag single rider ako, pinaka top speed ko is 90 kph. Pag kasama si OBR, nasa ganun mga 80. Very responsive to, nakakatuwa naman sa maliit na scooter. Nakaka-enjoy at super sulit ng binayad ko sa Yamaha Fascio. Sa suspension, ang masasabi ko lang is matagtag siya ng konti. Pero yung sa rear suspension niya, parang nagba-bottom out. Siguro sa 7 out of 10, mga nasa 7 lang ako sa suspension. Mararamdaman mo yun na nagba-bottom out, pero hindi naman sa kumakaskas or gumagasgas yung sa likod niya. Yung front, may play naman, so okay naman siya. Especially sa price range na binayad natin. Number 4, yung prices ng scooter or maintenance sa mga upgrades, accessories. Di natin maalis sa riders na yung liit-liit para ma-personalize natin yung motor natin. Let's make something clear. Sa price na 105k, mapapamura ka na sa Yamaha Fascio compare sa, let's see, the Vespa S125 is 155k, Benelli Panarea 95k, the Kimco Like 125 is around 90k ang price sa internet. Bristol Vantaggio is 168k. So tanggapin natin na yung prices ng mga classic scooters or kahit na classic bikes is mas mataas compared dun sa mga standard. Napakasulit na nitong Yamaha Fascio sa 105k. Kasi tulad ko na bumili ng Fascio para sa tipong yung ipapamana ko pa sa anak ko, 'di ba? Mura na siya kasi alam ko na magtatagal siya kasi mostly Mio yung parts nito. So napakadami ng parts ng Mio kahit saan makakabili ka. So sa kaasangha to 250 pesos lang yung change oil nila. Libre pa yung labor. So 'di ba? Hindi na siya ganoon kamahal. Tapos yung mga, for example, accessories like yung screen protector, nasa 80 pesos lang siya. Yung footboard na kung hindi ka naman super na gustong gumastos or simple lang, may 80 pesos naman. So you see, yung maintenance niya is very minimal. Medyo napahaba na tayo pero hold on, last na final thoughts or yung verdict sa Fascio para sa mga gustong bumili din dyan at hindi makapili ng classic scooter. Dapat ba nating bilhin to as a beginner or as a classic scooter or first time na magmomotor? Pinaka-importanting advice ko lang na matatanggap nyo galing sa akin is dapat gusto nyo yung looks ng motor. So pumunta kayo sa kasa, check out nyo yung ganitong motor, check out nyo itong Fascio, check out nyo yung ganyan motor.
Kasi dun pa lang, actually, sulit na kayo. Pag gusto nyo kasi siya, bago kayo magtingin ng kung ano nung specs, dapat gusto mo siya kasi babayaran mo siya. Daily mo siyang makikita. Yan, upuan nyo. Hindi naman bawal upuan yan. So, makikita nyo at least yung cockpit niya, yung pinaka-looks ng motor. As an owner, for a 1-month review sa price at maintenance, napakasulit at mura na ng Fasio para sa classic at reliable na classic scooter. Pwedeng-pwede nyo ipang-adventure, long ride, kasi kasama kayo, may back ride, gusto nyo lagyan ng top box, pang business. Super komportable niya, mura yung gas. Yun, gas consumption niya is nasa 45 km per liter na ako ngayon. Nung una 40, walang tigil kasi yung gas Paul. So talaga nag-e-enjoy, nakaka-enjoy siyang gamitin. Makikita nyo naman mga Bionic Line, may mga kasama na siya nagre-race na Fasio. So pwede nyo siyang ratratin. Ako, yan, walang tigil. Hindi ko siya bini-baby. Tulad ng mga ibang naging motor ko na dahan-dahan muna, painitin muna. So hindi, pag sindi, yan, sige, go lang. Kahit sa traffic. Hindi ko iniwasan yung bato. Kung nakita nyo sa video, rough road, maulan, binababa ako sa kung saan putik, dinadaan sa ilog, yan. Kung saan napakasulit nitong Fasio, napakatibay. Yun lang yung masasabi ko. And of course, thank you for watching and don't forget to subscribe.